sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating pagdiriwang. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Regacho family, Panlaki family, Dorado family, Vilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Gilet Yopangco, Rigodon family, Cervantes family, at Sofia Abalateo. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Hasmin Sebeldia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Rica Blanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Emmalyn Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Tede Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Elio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel, Paulo, Aljon, Gerald James Raon family, Balyeser family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Josephine Legaspi, Efren Alcober, Josephine Legaspi, Jaime Godito, Jenny Sison, at Salvador Algacer. Isama rin natin sa ating panalangin ang natatanging kahilingan ni Ronald Salamat, Gillette Yopangco, Lydia Cascasan, Cecil Rigodon, Maria Teres Dizon, Rosalina Aguirre, at Felisa Casamayor. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edilberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luistro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Jose Giron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedreno, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jaime Garcia, Bishop Cirilo Almario, Gary, Norma Endaya, Michael Ravino, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Rosalie, Ernesto Banting, Genara Rodriguez, Jeronimo de los Santos Raimundo, and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Ambrosio and Maria Capitle, Robert, Milagros, Rodolfo, Georgina Martinez, Lydia Molina Yodinco, Arnold Santos, Vicente, Felicidad Dunglao, Judith Davis, Fernando Arce, Maria Tan, Pastor Junior, Adoracion, Marcelo, Remedios, Celso, Eulalio, Pio, Estrella, Marshall, Regino, Adela, Corazon, Briasa, Marcelino at Olivia, at ang mga kaluluwa na dating naglilingkod sa ating simbahan. Para sa lahat ng kaluluwa, alay nila Grace R. Bueno. Tumayo po ang lahat para sa orasyon.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawas sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating paring panauhin, Reverendo Padre James Uy, OSA. Mayaring magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahon tayo'y nilalipin, ng ngalan niya'y agsambitin, paanong di tayo rinapin. Bayan din magtipon, awitan ng Panginoon, sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang puno natin mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan ring magtipon, awitan ang Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin.
Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang unang araw ng Triduum para kay San Nicolas de Tolentino. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at itinagdanan, sinasamba ka sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inalangin, ang mga kapangyarihan. Panginoon Yesu Cristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Yesu Cristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Elias kay Acab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Acab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa tuluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utosan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mo makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan, "May nakikita po akong gapalad ng ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Acab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan, sumakay si Acab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon.
Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Ulitin po natin. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumatabay yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Tugon. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Sa binungkan na bukirin ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Tugon. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nagaani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Tugon. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Magsitayo ang lahat. Mag-uutusan ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran
ang kahuli-hulihang kusing, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayon, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Antonio Abad, no? Sapagkat June 13, ito yung special sa aking araw, hindi si San Antonio de Padua, dahil ako ay kinumpilan dyan sa Singalong. Hinanap ko talaga yung simbahan na yon para makuha yung aking certificate kasi papasok ako sa seminaryo. So, isa rin si San Antonio sa mga santo na pinagdarasal o nakabilang sa mga Agustinians, no? Pero tutuon tayo sa humiliya ngayon tungkol kay San Nicolas de Tolentino, isa ring paring Agustino. So unang-una muna, bago ako dumako sa pinakatema na si San Nicolas de Tolentino, tagapagsanggalang ng mga sunog. Mamaya ko ikukwento. Unang-una, isang maikling pagbabahagi. Sino ba si San Nicolas de Tolentino? Isang santong taga-Italia na sabi nga, advocate for the souls in purgatory. So siya yung tagapagsanggalang din, no, ng mga sa kaluluwa sa purgatorio. Sa kanya nagdadalangin. Tapos, naging fraile siya o Agustino sa edad na 18 years old. Ako noon naging Agustino ako, 24 na ako, tapos na ako ng college. Tapos na-ordain siya ng 25 years old noong 1370. Kasi kung titingnan natin ang kasaysayan ng mga Agustino, nagkaroon sila ng grand reunion during the 13th century, 1255. So pinababa ang mga monghe, kasi talagang original po ng mga Agustino ay mga monks. Pinababa yung mga nasa bundok, nasa mga mataas na lugar at nagsama-sama sila. Siguro at that time, pagdating ng siguro kay San Nicolas, siya yung unang-unang kinanonize na santo sa mga Agustino, no? Yung kanyang lugar na Tolentine sa Italy, no? So, bakit naman siya naging tagapagsanggalang ng sunog? So, ito yung talagang binasa ko, alam ko na pero tingnan ko pa uli, ano pa ba yung mga ginawang himala ni San Nicolas de Tolentino, no? Kaya siya ay naging santo. Isang araw na nasusunog yung isang palasyo doon sa lugar niya. Tapos siya ay may dalang bread. Siya ay sikat, no, sa yung nagpagaling sa kanya yung isang tinapay na mayroong cross, no, sa pinakalawas noon, na ito'y dinasal niya sa mahal na birhen. No, nung siya'y may sakit, kinain niya ito at siya'y gumaling. Tapos yung sa nasusunog na isang palace, kasi noon ay talagang mga bahay ay hindi lang bahay na ordinary, kundi mga palasyo. Nasusunog, tinapon niya yung tinapay doon sa sunog at ito'y huminto. No? So, isa itong himala na ginawa ni San Nicolas de Tolentino na laging inaalala ngayon, lalo na yung tinapay. Naalala ko pa noon, nung Paris Swiss pa ako sa San Agustin, pumupunta pa kami sa Mexico, hindi sa Mexico sa labas, sa Mexico, Pampanga. Doon kami umu-order ng tinapay o biscuits na mayroong imahin ni San Nicolas de Tolentino. Tapos, pagpista ng September 10, nagbibigay kami sa mga nagsisimba ng tinapay.
So, bakit merong cross? Ayun nga si San Nicolas de Tolentino ay dumanas, no, ng sakit, yun ang kinain niya. No? Gumaling siya. Di ba? Basta anuman bagay na binasbasan, no, at hiningi ng sa harap ng isang santo, mahal na birhen lalo na, di ba? Ikaw ay pagagalingin. Depende ito sa paniniwala ng tao. Kasi kung di ka naniniwala, kahit ilang tinapay ang kainin mo, ay hindi ka gagaling sapagkat wala kang pananampalataya sa Diyos. Di ba? So, yun ang pinaka-trademark ni San Nicolas de Tolentino, yung pagbabahagi din, kasi siya inassign sa monasteryo sa harap ng kanilang gate na mamahagi ng tinapay doon sa mga mahihirap at may sakit. No? So, ayun ay naging kaugalian na, no, doon sa monasteryo na yon. Tapos tayo rin, siguro hanggang ngayon, merong nagdarasal kapag may mga kalamidad, lalo na ng sunog, tumatawag kay San Antonio de Padua. Kahit nga yung simple candle na blessed, kapag mayroong kalamidad, sindihan nyo yun. Ako pa yan sa mga matatanda na naabutan ko, no, na isa yan sa paniniwala na pinatutunayan din ng simbahan, lalo na yung mga blessed na candle, pagdating nyo sa bahay, sindihan kung merong kalamidad. No? At marami pang mga pwedeng mga bagay na binabasbasan ng Diyos. No? Ay kay San Nicolas de Tolentino, yan ay isang tinapay, no, na nagpagaling sa kanya. So tayo, nananalangin tayo kay San Nicolas de Tolentino sapagkat yung kanyang unang-una buhay ay dapat nating tularan. Hindi ko ibig sabihin na magpari kayo, maging ano kayo, no? Yung kanyang pagtulong sa kapwa, isang pagbisit sa mga prisoners, tapos at marami pang mga magagandang gawain na ginagawa nating modelo si San Nicolas de Tolentino. So, meron kayo. Nung una pa lang akong nag-ano rito, pangalawang santo na nila si Saint Nicolas de Tolentino. So ngayon ay nagkaroon tayo ng Triduum kasi nga yung darating dito na relics, no, ni San Nicolas de Tolentino. So isang pagsasaya sa isang komunidad, sa isang parokya na dumating ang isang santo o bahagi man, kung anuman na patungkol sa isang santo, nagpupuri tayo sapagkat lalo na, sabi ko nga, ito ay parang pangalawang santo ng parokya. No? Ang mga ibang parokya, no, meron silang sinasamba o tinitingalang santo bukod sa mahal na birhen sapagkat yun ang gumagabay sa komunidad at sa ating, bawat isa sa atin, meron tayong sari-sariling santo. Kung pag-uusapan natin ng mga santo ay baka next week hindi pa tayo tapos. Kasi magaganda yung buhay ng mga santo. Minsan na, pag wala tayong ginagawa, magbasa tayo ng Life of the Saints. Meron nabibili pong, nag-plugging pa ako, no? Sa ating, dito sa mga bookstore na lang. Huwag na ko mga Catholic bookstore, no? So, maganda. Kasi, binabatay natin, no, ang ating buhay sa mga nabuhay na tao at naging santo. Ay, Father, hindi po ako magiging santo. Ay, kung hindi man, we are little saints sa ginagawa nating mabuti sa buhay para na rin tayong santo. Hindi nga lang tayo sikat, no? Hindi nga lang tayo kilala, pero maraming tao na alam na mabuti tayong tao. Yun lang naman ang importante, na hindi ka kailangan magkaroon ng malaking pangalan, kundi ikaw ay mamuhay ng ayon sa kautusan ng Diyos. Na wala kang tinatapakang tao, na ang mga nasa paligid mo ay hindi lang kakilala, kundi maayos ang pakitungo mo. Hindi ka titira sa isang lugar na lahat ay kaaway mo. Baka hindi ka mabuhay isang araw, wala ka na sa mundong ito. No? Pero mas magandang mamuhay, no, ng may ngiti sa mukha na wala kang inaapi, wala kang tinatapakang tao, kundi makakatulog ka sa gabi. Nakakatulog po ba kayo sa gabi? Ayun, ibig sabihin, payapa kayo, wala kayong
alinlangan sa mga taong kasalamuha mo dahil nagpapakita ka ng mabuti. Kasi pag gumawa ka ng mabuti, babalik sa'yo yung kabutihan. Gumawa ka ng masama, mas masama ang darating sa'yo. Kaya nga isipin natin, ang Diyos ginagabayan tayo na huwag tayong mapariwara. May mga santo tayo na nauna na sa atin, gumawa ng mabuti at naging santo pa. Tayo'y, sabi ko kanina, maliliit na santo. Sana yung mga ginagawa natin ay magpabanal sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakaranas na Kanyang pagpapatawad. Ang ating itutugon, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik, at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa, at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba, natanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali, para mamuhay tayo ng mapayapa na kapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw, naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkahiwa-hiwalay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muli
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunatain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaon mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaon pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Antonio, San Nicolas de Tolentino at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Yagyan mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y na naramdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Nicolas
at San Antonio sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo, at pagmamalasakit sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. So yung may mga dala pong tinapay ay babasbasan natin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, Panginoon at walang hanggang Diyos, ipagkaloob mo na pagpalain ang mga tinapay na ito upang ang lahat ng kakanin nito ay magkaroon ng kalusugan ng katawan at kaluluwa, at upang sila ay ipagsanggalang laban sa lahat ng sakit at silo ng kapahamakan. Sa pamagitan ni Jesucristong iyong anak, ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay at kaligtasan sa mundo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon at magandang gabi sa inyong lahat. Manalangin sa Nicolas de Tolentino, ikaw ay tinawag ng Diyos upang sa pagmamalasakit at ikaw ay maging kawangis ng Panginoon Jesus. O manalaparin sa Nicolas de Tolentino, ikaw ay sinugo ng upang sa mga mahihirap at nagugutom, ihatid mo ang tulong ng Panginoon Jesus. Mga may sakit at napabayaan, iyong inaalagaan. Mga sanggol na di pa isinisilang, iyong dinaman, maging at nasusunugan, iyong sinasakuluhan. O mananaparin sa Nicolas de Tolentino, huwag mo kami abayaan. Kay Jesus at kay Maria, kami ay alalayan.
kamatayan, kami ay tulungan tulad ng iyong pagmamalasakit sa mga kaluluwa ng mga habang umanaw. Mga may sakit at napabayaan, iyong inaalagaan. Mga sanggol na di pa isinisinang iyong binabantayan. Maghinang inot at nasusunod